Napahinga naman si Daniel ng sariwain ng nakalipas. Kahit papaano ay nagawa na rin niyang isang tabi ang tungkol dito. Isa pa, excited siyang umuwi ngayong gabi, knowing that Bianca is waiting for him. Hindi niya maintindihan ang klase ng pakiramdam, which is unconsciously. Past 5 pa lang ng gabi ay nasa daan na si Daniel. Naisipan niyang sumaglit sa isang flower shop para bumili ng pulang rosas. Sa totoo lang, pwede naman niya sanang orderin yun online para less hassle. Kaso may parte sa kanya na gusto niyang siya mismo ang mamili ng ibibigay niya sa asawa. It sounds old school, pero mukhang kailangan niya ring ipakita sa babae na na-appreciate niya ang mga ginagawa nito. Alam niyang mag-isa lamang ito buong araw sa mansyon at ito halos ang lahat ng gumagawa ng gawain sa bahay. He said to himself, walang labis, walang kulang. Appreciation gift lang ito, wala nang iba. Hirit pa ng isang bahagi ng utak niya. Agad siyang nakahanap ng parking space. Nang makababa ay pumasok siya kaagad sa magarbong flower shop. He was amazed by the endangered hanging plants sa taas ng bubong. Samot klaseng bulaklak ang naroon. Agad hinanap ng mata niya ang pulang-pulang rosas. Hindi siya nagkamali ng store na pinasukan. Marami silang stocks. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam nang malapitan ng bulaklak. Bukod tangi ito sa lahat. Lalo na sa taglay nitong ganda at anyo. It's like he was drawn to its elegant beauty. Namumukod tangi ang rosa sa lahat ng mga bulaklak. Naputo lang pagtitingin niya nang lapitan siya ng isang ginang. Sir, ibibigay niyo po ba sa asawa niyo? Wala sa sariling napatango si Daniel. Napangiti naman ang ginang. Mukhang ito ang may-ari ng flower shop sa isip niya. Naku sir, ang swerte naman ng misis niyo. Mukhang mahal na mahal ninyo. Hindi maintindihan ni Daniel ang pakiramdam. Parang nagmumukhang makopa na ata ang mukha niya dahil sa halong hiya. Ito na po sir. Ito po yung bouquet of rose flowers na bestseller namin ngayon dito. Napangiti siya habang nakatunghay sa napakatingkad na pulang kulay ng rosas. Okay. Matipid na sagot lang niya. Would you like to add some chocolate sir? Kailangan niyo lang ng additional 250 pesos para dyan. Nakangiti nitong sambit. Tinanguan na lang niya ang ginang at inabot ang card niya para matapos na. Habang papasok ng subdivision nila ay hindi maiwasang panakanakang tingnan niya ang rosas. Sabay mapapangiti siya. Papasok na sana siya ng gate ng mansyon nang mamataan niya ang madilim na paligid. Agad siyang gumilid at pinatay ang makina ng kotse. Napaisip tuloy siya, baka naputulan sila ng ilaw. But that's impossible. Hanggang sa makaramdam siya ng kaba. Hindi kaya nalooban sila? How about Bianca? Agad lumukob sa puso niya ang sobrang takot para sa asawa. No. Mabilis siyang lumabas ng kotse niya at mabibilis ang mga hakbang na hinagilap ng palad niya ang switch malapit sa main door. Madali niyang napindot iyon. It's the general main switch kung saan pinasadya pa talaga niya. Para isang pindutan na lang kapag magbubukas ng ilaw. His engineer suggested that, and well, it actually works. Agad niyang hinanap sa buong sulok ng mansyon si Bianca, pero wala siyang nahanap kahit anino ng asawa. Naikot na niya pati ang lahat ng closet at pool area. Napakuyom si Daniel. Natatakot siya baka nga may kumuha na sa asawa niya, hanggang sa naisipan niyang maupo sa salas. Naglag ang mga balikat niyang napasandal sa malambot na sofa. Napahilamos na rin siya sa muka. Hanggang sa dumako ang paningin niya sa isang brown envelope na nakapatong sa center table. Agad niyang inabot ang bagay na yun at walang sabing nilaglag ang laman sa ibabaw ng lamesa. Parang nawala ng kulay ang pagmumukha niya nang mabasa ang mga dokumentong iyon. This can't be. Sino ang may pakana nito at sa paanong paraan nangyari to? Hiyaw niya sa utak niya. He knows that the civil wedding that they organized was planned by him and his trusted attorney Ricky Cruz, his best friend. Walang ibang maaaring elite o kalaban niya sa negosyo ang nakakaalam dahil naghigpit siya ng security. Walang kahit na sino ang maaaring makaalam. Kahit media hindi iyon alam. Nakuyumos ni Daniel ang mga papel sa galit. Mabilis ang naging kilos ni Bianca ng mga sandaling iyon. Agad siyang nag-impake ng mga gamit niya. Kailangan niyang makaalis dito kaagad bago makabalik si Daniel. Tama nga siya, mautak si Daniel at hindi ito makakapayag na maisahan ng kanyang ama. Kaya marahil, hindi nito pinarehistro ang marriage contract na kapwa nila pinirmahan. Ang civil wedding na ginanap mismo sa mansyon na ito. Flashback. It was the most amazing day kung saan naisipan ng ama niya
Naipasyal siya at isama sa mga paboritong lugar nito. Nandoon rin ang ipamili siya nito ng lahat ng damit na napupusuan niya. Ang saya lang ni Bianca nung araw na yon. Inakala niyang maayos na ang gusot sa pagitan nila ng ama. Matapos umatras ng isang kasosyo nito na gustong kunin ang kamay niya, pero naiba ang sitwasyon nang mapag-alaman niya kung saan siya dinala ng ama. It was somewhere in Forbes Park, Makati. Napalunok si Bianca ng sandaling mapagmasdan ang mga mamahaling mansyon na milyones ang maaaring presyo. Hindi na bago dahil tinagurian nga ang lugar na iyon bilang Beverly Hills of Manila. Samantala, ang isipan naman niya ay kasalukuyang nagtatalo dahil hindi naman sila dito umuuwi. Maliban na lang kung may kausap ang ama niya at kailangan na dito makipagkita. Pinakalma ng dalaga ang isipan. Tama, okay lang siya. She can handle this. Ang totoo ay maraming beses nang nangyari ito sa kanya at sa pagkakataong ito ay hindi maaaring matalo siya. Magagawa niya ulit ang matakasan o malusutan ito. Kagaya ng ginawa niya kay Joey, isang Amerikano. Balak sana siyang ipagkasundo sa kanya ng ama. His age is times 2 kumpara sa kanya, kung saan naging kasosyo rin ng ama niya at madalas nga itong bumisita noon sa village nila. Madalas siyang yayain ito noon sa mga sinasabi nitong mamahaling resto, which is hindi naman kaaya-aya sa paningin niya. Not even a 5-star restaurant sa sapantahan niya. Hanggang sa maramdaman niya ang pinaplano ng lalaki na lasingin siya at para makuha nito ang gusto sa kanya. Pero taliwas iyon sa totoong nangyari. Dahil wala siyang balak magpakalasing kasama ang Amerikano. Mas nauna pa itong nalasing sa kanya at mahimbing na nakatulog. Ano pong gagawin natin dito? Mamaya ay tanong niya sa ama. Mamaya ka na magtanong kapag nakita mo na ang pakay natin dito. Nakangisi nitong tugon sa kanya. Mabilis umakyat ang kilabot niya sa katawan. Alam na alam niya ang ganitong pakiramdam. Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Hindi naman kaila sa kanya ang gawain ng ama niya na ginagawa nitong kumikitang kabuhayan siya. Sa totoo lang, masakit na ganito siya kung ituring ng ama na kinagisnan niya. She was always disregarded. Yung anak na parating nanlilimos ng pagmamahal at awa, na kahit anong paghihirap niya ay hindi pa rin iyon nakikita. Naramdaman niyang huminto sila sa isang magarang mansyon. Agad siyang pinagbuksan ng personal driver nila. Hindi niya mapigilan ang mapanganga sa nakikitang ganda sa buong paligid nang makalabas siya ng kotse. Nagustuhan mo ba? Agad siyang napalingon sa lalaking nagmamay-ari ng baritonong boses na yun. Nakapamulsa ito at mukhang kanina pa nito sinusuri ang buong itsura niya. Napataas ang isang kilay niya nang suyurin ang paningin ng matikas na pagkakatayo ng lalaki. Mula sa mamahaling makinang na sapatos nito, na mukhang kinuha pa mula sa bansang Italia, sa slacks na wala man lang gusot, papunta sa white long sleeves na nakalukot hanggang sa braso nito. Nagtagpo ang paningin nila at hindi niya inaasahan nang makakita ng ganoon kagwapong nilalang. From his almond eyes, to the tall high bridge of his nose, hanggang sa mapulang labi nito na tinalo pa ang lip balm niya. At sa buhok nitong messy dark copper-colored hair. How could be a man be this gorgeous? Sa utak ni Bianca. She couldn't take her eyes off him. He's too attractive. Handsome and, even he's just few feet away, she can smell his lovely scent. It's 8:30. Agad siyang umiwas ng tingin sa lalaki and unconsciously bit her lower lip. Tanda ng kaba niya. Mabilis na lumapit ang kanyang ama sa kinatatayuan ng lalaki na may matayog na tindig. Hindi mawari ni Bianca kung bakit ganoon makatingin sa kanyang lalaki. Samantalang hindi siya maaaring magkamali. Ngayon lang niya ito nakita. Mabilis ang paglabas ng kaba sa kanya nang makitang isa-isang nilalabas ang mga gamit na pinamili nila kanina. At ngayon lang niya na-realize kung bakit sa maleta iyon nakalagay lahat. Sumiklab ang kilabot sa puso niya nang mamataan ng white envelope na inabot mismo ng lalaki sa kanyang ama. Hindi siya nakakibo. Dahil nanigas kaagad siya sa kanyang kinatatayuan. Parang nawalan siya ng balanse at unti-unting dumilim ang buong paligid niya. Nang magising siya ay agad bumalik sa alaala niya ang kahindik-hindik na pangyayari kanina lang. Yun ay ang katotohanang ipinagpalit siya ng mga magulang niya sa pera. Ngayon nga ay wala na siyang kawala sa lalaking pinagbentahan sa kanya. Naikuyom niya ang mga kamao sa galit at pagkaasar. She tried her best para makabangon. Ilang saglit lang ay nakaramdam siya ng mahihinang katok mula sa labas.
Sasagot na sana siya nang makita ang isang naka-business suit na lalaki. Hindi ito ang lalaking nag-abot ng pera sa kanyang ama. Gwapo rin ito at natural ang gandang lalaki nito sa suot na glasses. "Hi, Miss Suarez. I'm glad you're awake." Maginoong bati nito sa kanya. Sumandal muna siya sa headboard at walang imik na binalingan niya ito ng tingin. "How are you feeling, Miss Suarez? May masakit ba sa inyo?" Sunod-sunod ang naging pag-iling niya. Okay lang siya. Nagulat lang marahil siya kanina dahil wala siyang kamuwang-muwang sa mga nangyayari. "That's good. Ayoko rin naman na mag-alala ang kliyente ko. Are you sure na kaya mo nang tumayo?" Tumiimang bagang niya tumangutango. Ito na ata ang pagkakataong wala na siyang pakialam sa sarili niya. She will just go with the flow. "By the way, I'm Attorney Ricky Cruz. I am Daniel Medrano's Chief of Legal Counsel. I will officiate your civil wedding." Kalmadong paalala nito. Nagimbal siya sa sinabi ng lalaki. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. "Yes, Miss Suarez. It's your wedding day today." "Kanino?" "The guy you approached earlier." Nakangiting sambit nito. Naningkit ang mga mata niya sa narinig. Ito ang rason kung bakit parang walang muwang na iniwan siya ng ama niya. Hindi niya namalayang napakuyom na pala siya. "You know what, Miss Suarez? Malaki ang pagkakautang ng iyong ama sa kliyente ko. Marahil ang makasal ka sa kanya ay isang napakalaking pabor para sa iyong pamilya." Mahinahong paliwanag nito. Naningkit palalo ang mga mata niya sa galit. Alam na niya iyon. Hindi na nito dapat ipamukha sa kanya na maswerte siya dahil maikakasal siya sa lalaki kahit malaki ang naging pagkakautang ng ama niya. Napahinga na lang siya ng malalim dahil sa isip niya wala na siyang magagawa pa. Mukhang makukulong na siya sa pamamahay na ito at magiging pagmamay-ari pa siya ng isang estranghero. "We prepare a dress for you, Miss Suarez. Nasa closet lang yon." Sabay tinuro nito ang pinto sa kaliwang parte ng kwarto. "The ceremony will take place after 30 minutes, kaya mas maiging makapagpalit ka na." Suhestyon nito sa bayukod sa harap niya at iniwan na siya roon mag-isa. Mahinahon siyang naglakad habang sinusundan niya ng tingin si Ricky. Sinara na nito ang pinto upang makapagbihis na siya. Pumasok siya sa closet kung nasaan ang dress na sinasabi nito. She managed to wear the dress on her own. It was beautiful, simple yet stunning cocktail dress, which is nabigyan naman niya ng hustisya ng maisuot niya. Mabuti na lang at nagkasya sa kanya. Kung paano nangyari yun, hindi niya alam. Siya na rin ang nag-makeup sa sarili niya. Hinayaan niyang nakalugay ang mahaba niyang buhok. She will make sure na magandang-maganda siya sa harap ng lalaki. She also wore her matte lipstick that makes her lips smooth and kissable. Bianca is her name. Sa anyo at yuming meron siya? Huwag sana itong makalimot na may tinik siyang tinataglay na maaaring makapaminsala. She glanced to the vanity mirror one last time bago nagdesisyong lumabas. Narating nila ang isa sa mga masasabi nilang library ng mansyon. Dahil na rin sa dami ng libro na nakapaligid sa kanila. May malaking desk sa gitna at dalawang silya na kasama. Marahil ay doon sila uupo kapag pirmahan na. Fully furnished, kagaya ng silid kanina kung saan siya nagpalit. At may makakapal din na kortina sa bawat dingding na nagpatingkad sa buong silid. Nakakita rin siya ng mga mamahaling flower vase na mukhang antique collection pa ata. May malaking globo din siyang nakita sa kaliwang parte ng pader at ang napaka-eleganteng golden chandelier na mukhang centerpiece ng naturang silid. "Please stay here, Miss Suarez," pertaining to the chair next to her. "After 30 minutes, you will be officially Mrs. Bianca Suarez Medrano." May ngiti sa labing sambit ni Ricky. Napatango na lang siya at dahan-dahang naupo sa silya. Habang lumipat naman si Ricky sa harap mismo ng desk, bilang tagapamahala ng magaganap na seremonya. Ramdam niya ang panlalamig ng kamay dala ng nerbiyos niya. Napapihit din siya ng kaunti nang maramdaman ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Agad nagtama ang paningin nila ni Daniel na ngayon ay tipid na tipid ang sarili sa pagngiti. Para itong dadalo sa binyag dahil sa white suit na suot nito. Bumagay naman ito sa lalaki sa sapantahan ni Bianca. She can't deny how good looking he is. Kaya agad niyang naagaw ang tingin at agad na napatayo dala ng otoridad nito na nakakatakot. Ngayon ay magkapantay at magkaharap na sila ng lalaki na magiging asawa niya makalipas ang 30 minuto. Awkward, yan ang pakiramdam ni Bianca. Ayaw niyang mag-angat ng tingin
dahil ramdam niyang malalagkit na titig nito sa kanya. But she resisted at pinilit niyang kumalma sa harap ng bagong panauhin. To the groom, do you, Daniel Medrado, take this woman Bianca Suarez to be your lawfully wedded wife? To have and to hold, in sickness and in health, in good times and woe, for richer and poorer, keeping yourself solely unto her for as long as both shall live? If so, answer I do. I do. Kinabahan si Bianca sa mabilisang sagot ng kaharap. Wala man lang 5 segundo ang ginawang pagsagot nito. Parang biglang pumintig ng kakaiba ang puso niya ng mga sandaling iyon. Pero agad din niyang inignora ang kakaibang pakiramdam. Alam niyang siya na ang susunod na tatanungin ni Ricky, kaya hinanda na niya ang sarili. At ilang sandali nga ay siya na ang tinanong ni Ricky. Napapikit sandali si Bianca bago napatingin kay Ricky. Sa katunayan ay hirap siyang i-digest ang mga pangyayari, pero hindi na niya ito kayang pigilan. Itinaas niya ang noo at tumingin hanggang sa labi lang ni Daniel dahil wala siyang balak na makipagtitigan dito. I do. Nanginginig ang boses niya. Ewan ba niya? She thought it's a wrap. Nang biglang agawin ni Daniel ang kaliwang kamay niya at ilagay sa palasinsingan niya ang isang mamahaling singsing na may malaking diamante sa gitna. Mukhang milyonarya na nga ata siya. Pero walang sali-salitang napatitig siya roon at natanong ang sarili, totoo kaya ito? Magsasalita sana siya nang biglang umiwas si Daniel ng tingin sa kanya at agad nitong sinenyasan si Ricky. Agad namang inabot ng huli ang piraso ng papel at magarbong pumirma doon. Ricky, I'll be in my room. Please settle everything. Kautusan ng lalaki sa kanang kamay. Saka walang kagatol-gatol na iniwan na sila nito sa library. Nakasunod ang mga paningin niya sa lalaki hanggang sa mawala na ito sa paningin niya. Saka lang siya nakahinga ng normal. Congratulations, Mrs. Medrano. Please sign here. Nakangiting bati ni Ricky at tinuro ang bahagi na kailangan niyang pirmahan. Mabilis niyang pinataka ng pirma niya ang papel. And it's official. Nakangiting sambit nito sa kanya at naglahad ng kamay. Nahihiyang kinamayan niya ito. Yun lang ang naalala niya sa nangyaring seremonya sa pagitan nila ni Daniel. She know it's official, kaso hindi pala nito pinarehistro ang nangyaring kasal. Kaya mas maiging makaalis na siya ngayon. Malaya pa rin pala siya. Lihim siyang nagbunyi sa mga nangyayari. Palabas na sana siya ng mansyon nang mamataan niya ang isang mamahaling sasakyan. Napapasok ngayon sa gate nila. Nagulantang siya sa nakita niya nang mamukhaan kung sino ang paparating. Napayuko na lang si Bianca nang wala sa oras nang makalapit ang kotse ni Grandma sa kinatatayuan niya. Kapag sinuswerte ka nga naman. Iha! Napangiti si Bianca at magiliw na sinalubong si Grandma. Agad siya nitong niyakap ng mahigpit at hinagkan sa magkabilang pisngi. Parang agad ay biglang gumaan ang pakiramdam niya nang masilayan ng pamilyar na ngiti nito sa labi. Iha, namiss kita. Sobra. Kaya personal na kitang binisita dito. Masayang bungad nito sa kanya. Naku, Grandma, namiss ko rin po kayo. At may malaking ngiting ibinalik ang yakap ng matanda. Kahit wrong timing ang pagdating nito, napapatungo na lang siya rito. Kaya ang swerte-swerte ni Daniel sa'yo, Iha. Napahalukip-kip siya sandali sa sinabi nito. Paano niyo po nasabi, Grandma? Aba teka. Napakurap naman si Grandma nang mamataan ng mga maleta sa may likod niya. Oh, Iha, may lakad ka pala? Saka sinuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napalunok si Bianca. Naku, mamamalengke lang naman po ako, Grandma. Nabubulol niyang sambit sa matanda. Pansin agad niya ang pagsingkit ng mga mata nito na ngayon ay nanatiling nakatunghay sa mga maleta niya. Parang gustong hilingin ni Bianca na sana ay magawa niyang makalusot sa metikulosong paningin nito. Naku, Iha, nag-away ba kayo ni Daniel? Yang batang yan talaga. Naku, Iha, alam mo naman siguro kung ano ang salitang kasal, hindi ba? Hindi iyan kanin na kapag napasok ka ay pwede mo nalang iluwa. Kailangan niya ng sakripisyo, tiyaga at tiwala para tumagal ng mahabang panahon. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Pigil na pigil ni Bianca ang sarili. Sa kadahilan ng huling-huli siya ni Grandma sa akto, mukhang hindi na siya makakawala dito ngayon. Mas higit na notorious pa ata ito kaysa kay Daniel. Mahigit 10 minuto na silang nag-uusap, pero hindi man lang nito nakakaligta ang bitawan ng pagkakahawak nito sa braso niya.
Ayaw ata talaga siya nitong pakawalan. Nasermonan pa siya nang wala sa oras. Ganito na lang, Iha. Bakit hindi ka muna magbakasyon sa bahay ko? Alam mo, magiging busy na naman ulit si Daniel. Aantayin natin yung nabuo ninyo sa pamamahay ko. May ngiti na sambit nito na sinabayan ng matamis na pagtawa. Hindi niya alam kung ano ang iaakto niya kay Grandma. Mabuti na lamang at nahila na siya nito, papalapit sa sasakyan nito. At inutusan ng personal driver nito na kunin ang mga inimpaking mga gamit niya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Bianca. Siya na talaga ang walang choice, ani niya sa sarili. Malaman kaya ni Daniel kung nasaan ang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.